Okay no, so tapos na tayong pasok sa museum. Ang entrance fee is 150 pesos. Tapos yun, sulit ba ang 150 pesos na natin binayaran? The answer is yes. Sobra-sobra pa kasi grabe yung nakita natin sa loob, ang gaganda, the best no. So iba talaga si Madam Imelda, si Madam Milding, the Queen of the Philippines no. Hindi siya tatawaging Queen of the Philippines for nothing. Hindi siya tinawag ng mga ibang mga delegates, hindi siya tinatawag ng mga ibang mga world leaders na Queen of the Philippines just for nothing. So ibig sabihin, yun pala yung ngayon naiintindihan ko na bakit siya tinawag na Queen Imelda, Queen of the Philippines, kasi siya pala talaga ay grabe ang kanyang lavishness sa buhay. Walang kapantay. Wala nang makakakit kay Imelda pagdating sa pagarbuhan, pa high end no, pinaka lavish. Gusto Imelda na talaga. Sino nga ikaw na nanonood nitong video at nakikinig, gusto sana kitang tanungin kung kapag ka ba ikaw ay nakarinig sa pangalang Imelda Romualdez Marcos, ano ba ang iyong naiisip kagad no? What comes to your mind? Ano ang iyong nai-imagine na pipictured out sa kanya? Kasi kung ako ang iyong tatanungin, bago pa ako nakapunta sa museum na to, naririnig ko talaga kaya Imelda Marcos at napipictured out ko sa kanya is talaga siya yung parang siya yung pinaka-icon of beauty, a Filipina representation. Deposits in the name of Ferdinand Marcos in a bank in Brussels, and it's for 987 billion dollars. 900. Can we show the camera? No, please. Sige na, oh. Such a huge. O di ba? Nakalulula yung kanyang yaman ng mga pamilyang Marcos, like almost trillion US dollars ang kailangan pera that time no, na partida yung US and the peso nasa pa yun no, parang almost 5 pesos yata no. Hindi lalagpas doon ang value ng pera natin or pera ng ng dolyar. Halos equivalent or magkapareha ba ang value ng peso and dollar, pero meron silang 800 to 900 billion US dollars na pera, kapirahan na. Ngayon, kapag uulitin ho natin yung katanungan ho natin kanina na kapag narinig ka kasi yung pangalang Imelda Romualdez Marcos, ang agad na naiisip ko or napipictured at ko talaga is kagandahan, mainhin, dalagang Filipina, icon of beauty of the Philippines, parang a true representation of Filipina no. Talaga siya mahilig talaga siyang mahilig siyang mag-represent ng ating sariling kultura no. Okay, kita mo naman sa kanyang mga hitsura, sa kanyang mga pananamit, kasuotan, talagang most of the time talaga ginagamit niya talaga yung mga kasuotang pang mga Filipiniana costume, mga gano'n no. So in that point, parang nakakatuwa na meron tayong minsan tayong nagkaroon ng first lady na talagang nire-represent niya talaga yung anong meron sa Pilipinas sa buong mundo. So in short say, kumbaga doon ako yung humahanga sa kanya. Pero maliban naman doon sa kanyang sa pagiging true icon of beauty, Filipina beauty, pagiging representative ng mga Filipina, sa pagiging basta maliban sa kanyang pagiging icon of the Philippines, itong si Imelda Marcos ay meron din siyang mga controversy. Her that she was still too concerned about the non-essentials. And I just disregarded it. I said, when you are living in a country where millions are unemployed, where millions are hungry, and you still worry about the kind of makeup or the kind of hairstyle that you would like to be seen in, then it's just too bad that she never realized what her obligations were. Oh my God. So yun hindi man ako maka-Cory Aquino or maka-Aquino or maka-Liberal Party, pero in some point parang agree ako doon sa sinabi ni dating President Corazon Aquino na despite nga sa napakaraming kahirapan, napakaraming mga problema nga kinakaharap ng bayan, mga serious problems na dapat ma-address no, dapat na tutukan ng gobyerno, itong si Queen Imelda Romualdez Marcos ay mas inuuna pa niya ang kanyang kagandahan no, yung mga makeup. Yun na nga yung sinasabi niya ni Corazon Aquino, ni dating presidente. So ngayon naman nakikita ko siya parang nagre-reflect siya ngayon sa
ating makabagong panahon. For example, ang daming gutom, ang daming kahirapan, ang daming problema sa palitan ng piso at dolyar. Basta napakaraming problema sa tagutom, sa seguridad, kakulangan sa trabaho. Basta crisis talaga, grabe yung inflation ng ating mga pangunahing bilihin sa Pilipinas, mga basic commodities and basic necessities na halos hindi na ma-afford ng ating mga kababayan. But still, parang itong mag-asawa parang nare-reincarnate si ang panahon ni dating Pangulong Marcos na yung senior and Imelda Marcos sa katauhan ngayon ni BBM Jr. Ni Marcos Jr. tsaka ng kanyang asawa na si Lisa Marcos. Sa anong paraan ko nasasabi na parang nare-reincarnate lang, parang inuulit lang, nauulit lang tayo sa ganong sitwasyon. Kasi nga, uulitin ko, ang daming mga problema nga sa Pilipinas, napakaseryoso na dapat i-address. Yan nga, tagutom, kahirapan, nakakulangan sa trabaho, inflation, pagtaas ng yan ang presyo ng mga bilihin, basic commodities, basic necessities, maliit na sahod, laki ng tax, kaliwat ka ng bagyo rito, bagyo doon, maraming mga napipinsalang kabuhayan at mga kabuhayan ng mga Pilipino. Pero itong mag-asawang Marcos na to, itong ating Pangulo ngayon, ay meron pa rin silang panahon para manood ng Formula 1. Meron pa silang panahon para mag-concert, manood ng mga concert, mga duran-duran. Basta ang daming problema sa bayan natin na kinakaharap na mismong mga kababayang mahihirap talaga, yung mga nahihirapan. Pero itong ating mga mahal na Pangulong BBM at kanyang misis at ng kanyang mga cronies ay ayun, nag-i-enjoy ang hilig-hilig nila sa party, travel abroad, na wala namang magandang naidulot sa ating bayan. So parang nagre-reincarnate nga lang talaga, parang inuulit lang yung nangyari dati sa panahon nila Queen Imelda Marcos and dating King Marcos, yung senior. Pero yun na nga, basta meron namang good in bad side. Pero yung good side, yun na ngayon masasabi ko na talagang icon of beauty itong si Imelda Marcos. Talagang kagandahan, meron talaga a true beauty of Filipina. Talagang kanyang ipinapakilala, talagang kanyang nire-represent sa buong mundo. And yun, bali, ano ba masasabi ko dito sa aking pamamasyal sa museum ni Imelda Marcos sa Santo Niño Shrine dito sa Tacloban City. Masasabi ko lang na puntahan nyo dapat a must visit na lugar, a must see na museum, kasi dito mo talaga makikita at makilala ang tunay na pagkatao ng ating Queen Imelda Romualdez Marcos. Kung gaano siya ka lavish, gaano siya ka high-end, gaano siya ka social. Basta yung yung panahon ngayon sila Heart Evangelista, 'di ba? Sila yung parang fashion icon of fashion. Wala sinabi yan kay Queen Imelda. Makikita niyo ang napaka-luxurious and napaka high-end, mamahalin. Hindi basta-basta ng mga items na makikita dito sa loob ng museum. So grabe, talagang malulula ka, like hindi ka makakapaniwalang meron palang ganun talaga kagarbo na mga collection items itong ating butihing Queen Imelda Marcos, na talagang mapapasana all ka na lang, sana all ay kagaya ni Queen Imelda Romualdez Marcos. Basta the moment na makapasok ka sa museum na to sa Santo Niño Shrine ng Tacloban City, ay madadagdagan pa talaga ang iyong pagka ano ba tawag diyan, yung parang mapapawaw ka talaga, mapapasana all lalo sa karangyaan nitong ating Queen Imelda Romualdez Marcos. Imelda Marcos was the First Lady of the Philippines from 1965 to 1986. She was married to President Ferdinand Marcos, who ruled the country for over 20 years. During her time as First Lady, Imelda Marcos was known for her extravagant lifestyle and her love of luxury goods. She was also known for her political influence and her involvement in her husband's government. Some people may have called her the Queen of the Philippines because of her wealth, power, and influence. She was also known for her beauty and her charisma. However, it is important to note that Imelda Marcos was a controversial figure. She was accused of corruption and human rights abuses.